Sa gitna ng disyerto, isang mekaniko ang nakaranas ng kilabot na hindi niya inaasahan. Habang sinusubukan niyang ayusin ang isang truck bago dumating ang sandstorm, natagpuan niya ang sarili sa isang lumang gusali na may misteryosong mural. Sa dilim ng gabi, isang kakaibang tunog ang nagpagising sa kanyang takot. Ikikikikik, isang tunog na pamilyar sa mga kwento ng tiktik. Sa loob ng gusali, nagsimula ang laban para sa kaligtasan, laban sa nilalang na may napakahabang dila, at ang kanyang karanasan ay nag-iwan ng marka na hindi niya malilimutan. Ang pangalan ko po ay Nestor. Noong 2015, isa po ako sa mga pinalad na makapagtrabaho sa isang bansa sa Middle East. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung bansa na yon para hindi tayo magkaroon ng problema. Isa po akong mekaniko at madalas na pinapadala sa mga malalayong lugar para mag-repair ng mga sasakyan na hindi na kayang umandar pabalik sa syudad. Isang araw may pinuntahan akong truck na nasiraan sa gitna ng disyerto. Pagdating ko doon ay nakita ko na may paparating na sandstorm. Pero sabi ko, baka kayanin ko naman na ma-repair yung truck bago pa dumating yung sandstorm. Nagkamali ako. Hindi pa ako tapos sa ginagawa ko nang tamaan na kami ng napakalakas na bagyo. Sabi ko dun sa driver ng truck, kailangan namin makahanap ng matataguan. Sabi niya sa akin, may alam daw siyang lumang building na malapit dun sa pinagparadahan niya. Sumakay ako doon sa truck at pinatakbo niya yon. Hindi ko alam kung paano niya nakikita yung daan dahil sa kapal ng buhangin na tumatama sa windshield. Pero nakarating nga kami doon sa sinasabi niyang building. Pumaba kami doon sa truck at pumasok sa building. Nung nasa loob na kami, doon ko lang napansin na may mga mural sa dingding. Hindi ko maintindihan yung mga nakasulat dahil hindi naman ako marunong magbasa ng Arabic. Pero yung mga drawing, nakakapagbigay na ng ideya kung tungkol saan yung mural. May isang drawing doon na nagpakilabot sa akin. Isang nilalang na may napakahabang dila. Hindi ko alam kung ano yon, pero kakaiba yung pakiramdam na dulot ng itsura niya. Nagpalipas kami ng oras doon sa building habang hinihintay na humupa yung bagyo. Nung gabi na, doon ko narinig yung tunog na nagpatayo sa mga balahibo ko. Ikikikikik. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung tunog na yon. Pero sabi ko doon sa kasama ko, naririnig mo ba yon? Sabi niya, oo daw. Pero hindi ko na siya tinanong kung alam ba niya kung ano yung tunog na yon. Kasi baka sabihin niya na natatakot ako. Pero sa totoo lang, natatakot talaga ako. Kasi sa Pilipinas may mga kwento ako na narinig tungkol sa tunog na ikikikikik. Yun daw ang tunog ng tiktik. Hindi ko akalain na may tiktik din pala sa ibang bansa. Naalala ko ang mga kwento ng matatanda sa aming bayan na ang mga nilalang na ito ay hindi nasasaklaw ng hangganan ng mga bansa. Sila ay sumusunod sa mga taong may takot sa kanilang puso, saan man sila magpunta. Sa gitna ng disyerto, natutunan kong ang mga kwento ng ating mga ninuno ay hindi lamang alamat, kundi babala. Nung lumalim na yung gabi, doon ko nakita yung anino ng isang napakalaking ibon na lumapag sa bubong ng building. Ang pakpak nito ay kasing laki ng mga bisig ng tao, at ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim, tila may sariling kislap na nagmumula sa loob. Ang dila nito ay mahaba at tila umaabot sa bawat sulok ng gusali, naghahanap ng biktima. Kumuha ako ng mga kahoy at bakal na pwede kong gawing sandata. Naghanap ako ng mga matutulis na bagay na maaaring itarak at binuhusan ko ng asin ang paligid ng aming pinagtataguan dahil sabi nila, ang asin ay nakakapagtaboy ng masamang espiritu. Nagtaka yung kasama ko at tinanong kung ano yung ginagawa ko. Sabi ko na lang na may naririnig akong malaking ibon sa bubong. Nagtaka siya at sinabing wala naman daw siyang naririnig. Nagtaka ako kung bakit hindi niya naririnig yung mga yabag sa bubong. Kumuha ako ng mga lumang damit at gumawa ng torch.
Sinindihan ko yon at naglakad-lakad sa loob ng building dahil sabi nila natatakot daw sa apoy ang mga tiktik. Doon sa dingding, nakita ko yung anino ng isang nilalang na may napakahabang dila. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung anino na yon, pero natakot ako dahil naalala ko yung mural na nakita ko kanina. Bigla kong naramdaman na may dila na umabot sa direksyon ko. Mabuti na lang at nakailag ako at nakatakbo papunta doon sa kasama ko. Sabi ko sa kanya, may nilalang na gustong umatake sa akin. Pero hindi ko na sinabi na tik-tik yon kasi baka hindi niya ako maintindihan. Dahil hindi naman uso dito sa ibang bansa ang mga ganong klaseng nilalang. May naisip ako na paraan para makatakas doon sa building. Ginamit ko ang bawang at asin bilang proteksyon at habang hawak ang torch, lumabas ako ng gusali. Sa kabila ng takot, nagpatuloy ako sa paglalakad, hindi lumilingon. Hanggang sa marating ko ang komunidad namin. Doon ko lang naramdaman ang kaligtasan, ngunit ang karanasan ay nag-iwan ng marka sa aking isipan. Nung makarating ako doon sa komunidad namin, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na alam kung ano ang nangyari doon sa kasama ko. Pero hindi ko na rin siya inisip dahil ang importante ay nakatakas ako doon sa tiktik na gustong umatake sa akin. Simula noon, natutunan kong matakot sa dilim at sa tunog ng mga pakpak. Tuwing naririnig ko ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bintana, bumabalik ang takot na nadama ko sa disyerto. Ang mga alaala ng dila ng tiktik na halos abutin ako ay nagiging bangungot na paulit-ulit kong nararanasan. Nakapag-usap ako sa ibang mga OFW na may karanasan din sa tiktik. Iba-iba yung descriptions nila sa mga nilalang na nakasagupan nila pero iisa lang ang konklusyon. Totoo ang mga tiktik at kahit saang panig ng mundo ay nag-aabang sila. Sa dilim ng disyerto, natutunan ng mekaniko na ang mga alamat ay hindi lamang kwento, ito'y babala. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Like, subscribe, at abangan ang susunod na kwento. Tandaan, sa dilim, laging may nagmamasid